Madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw. At dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania. Isang kaharian kung saan siya'y isinilang na ngayoy nanganganib. O aking Diyos Ama, nasan ang iyong awa? Ako'y nananaghoy, nakikiusap, humingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat, dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata walang nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haring Linceo upang magawa niya ang kanyang ninanais, pati si Duque Briseo na aking ama at kanyang dinamay. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Matapos manahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O aking Diyos Ama, tila yata di mo na dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw niyo na akong tulungan. Kung gayon, papaano na ako? Sinong aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na Albania, aking sinilangan, patawarin mo na lang ako dahil hindi kita naipagtanggol. Paalam na bayan ko, paalam rin sa iyo, Adolfong malupit. Laurang taksil, paalam na sa inyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nagangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingan. O Flerida, o tadhana kay lupit mo, kinuha mo ang minamahal ko. Habang iyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. Talagang ako'y minamalas. Ako'y pinapahirapan sa kamay ng taksil na si Adolfo. Si Adolfo ang malupit at higit pa sa halimaw kung manakit. Oh, ano yung tinig na aking narinig? Tinig ng isang naghihinagpis na tao. Sino kaya siya? Kaawa-awang tao, ang lahat ng kanyang tuway natapos nang siya'y pinahirapan at pinagtaksilan. Nagmamadali na si Aladin na ang mapansing kanyang narinig. Kailangan ko nang magmadali, kundi hindi ko na maaabutan ang taong iyon. Habang tumatakbo, ay hinahawi niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang... Nang makita niya ang nakagapos, ay napansin niyang may nakapalibot ditong dalawang leon. Siya ay naghanda at nilusog ang mga leon. Pagkatapos niyang mapatay ang dalawang leon, ay pinakawalan niya si Florante. Parang nakita ko na ang taong ito. Hindi na sumagot si Aladin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka? At bakit ako narito? Magpahinga ka na lang. Ako ang nagligtas sa iyo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil, pero ikaw ay nangangailangan ng tulong. Siguro nga ay patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit, ang pagkamatay ang siyang tunay kong kaligayahan. Hangal,
Hindi mo ba alam na dinadagdagan mo lang ang iyong pasakit? Hindi nagpansinan ng dalawa, ngunit isinama ni Aladdin si Florante sa kanyang pagpapahingahan at doon sila nagpalipas ng gabi. Pagdating ng umaga ay napansin ni Aladdin na malakas na si Florante kaya ito'y kanyang niyakap. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, kaibigan. Inaliw ni Aladdin si Florante, ngunit napansin nitong malungkot pa rin siya. Ano ba ang iyong problema? Maaari ko bang malaman? Sige, simulan ko ang aking kwento. Simula nang ako'y ipinanganak. Pinanganak ako sa bayan ng Albania, kung saan si Duque Bliseo, ang aking ama, ay naninirahan. Ang ina ko, na si Prinsesa Floresca, ay nakatira sa Crotona. Ako ay pinangalanan nilang Florante. Noong sanggol pa lamang ako, ay muntik na akong dagitin ng isang buwetre. Minali po, tulong! Bakit po? Anong problema? Nakita ng pinsan kong si Minalipo na ako'y dadagitin ng buwetre. Kaya dali-dali niya itong pinana at napatay. At noon namang naglalakad ako, ay kinuha ng isang aryon sa aking dibdib ang aking kupidong diamante. Buti na lang at hindi ako napahamak. Na ako'y naging 9 na taong gulang, ay lagi akong nasa burol at dala ang aking panat, busog at ako'y naghahanap ng hayop upang tirahin ang aking pana. Kapag ako'y napagod, ay nagpapahinga at naliligo ako sa batis, kung saan masasayang nag-aawitan ang mga nayatis. Habang tinutugtog nila ang kanilang lira, ang kanilang tawa ay nakapagpawala ng aking pagod. Pagkalipas ng ilang taon, ay pinag-aral ako ng aking ama, ngunit ayaw pumayag ng aking ina dahil ako'y lilisan. Bakit kailangan pa niyang umalis? Dahil mas maganda ang pagtuturo roon. Kung hindi siya mag-aaral, ano ang kaniyang magiging kinabukasan? Sino ang mag-aaruga sa kanya roon? Aalagaan siya ng kaniyang mga guro't kaibigan doon. Sa mga sinabi ng ama ko, ay nakumbinsi niya si ina upang ako... Pagdating ni Florante sa Atenas. Florante, maligayang pagdating. Ako nga pala si Antenor at ako ang magiging guru mo dito sa Atenas. Salamat po. Oh, bakit? Tila kalungkot mo. Ayoko po kasing umalis sa Albania. Hayaan mo, lilipas din. Sa isang buwang pagtigil ni Florante sa Atenas, ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Isang araw, habang naglalakad si Florante, ay nakasabay niya si Adolfo, ang kanyang kababayan. Napansin niya ang pinong pagkilos nito. Makaraan pa ang 6 na taong pag-aaral. Pagkakaroon ng pagsasadula ng trahedya ng dalawang apo. Si Florante ang mangunguna bilang Polinice at si Adolfo bilang Ikaw ang umagaw ng kapurian ko. Dapat kang mamatay. Itigil mo ang iyong kaibangan. Natapos ang pagdiriwang at di na nakita si Adolfo. Makalipas pa ang 1 taon, isang sulat ang dumating para kay Florante. Babasahin ang sulat. Hindi! Mahal na ina, bakit mo ako iniwan? Di man lang tayo nagkita sa matagal na panahon. Hindi ka maaring mamatay. 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Maestro, paalam na po. Florante, tandaan mo, palaging mag-iingat kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko po ang inyong bilin. Maganda. Ingat ka, Florante. Kapag kailangan mo ng tulong, ay nandito lang kami. Sumama ka kay Florante sa Albania. Salamat po.
Paalam na po. Pagdating sa Albania, Aking ama! O bunso, biglang may dumating na isang mensahero. Magandang araw po. Humihingi ng tulong ang Crotona sa inyo dahil nanganganib po na masakop ni General Osmali. Maraming salamat po sa papuri. Ginawa ko lang po ang nararapat. Kasilayan ni Florante si Laura sa hardin ng palasyo. Maaari ko po ba ang malaman kung sa ano ang pangalan ng magandang binibinig yun? Siya nga pala ang aking anak na si Laura. Maiwan muna kita at mag-uusap lang kami ng iyong ama. Pumasok si Hari Lenceo sa loob ng palasyo at nilapitan naman ni Florante si Laura. Magandang umaga sa iyo, prinsesa. Kanina pa kita napapansin. Magandang umaga, Florante. Salamat sa papuri. Lagi kang ikinikwento sa akin ng iyong ama. Sana makilala pa kita ng lubusan. Gayon din ako. Ngunit ilang araw na lang at aalis ka na rin. Oo nga. Halika, Laura. Pumasok na tayo at magsisimula na ang aking piging. Tapos na 3 gabing piging. Magandang gabi sa iyo, Florante. Dapat ka nang maghanda para bukas. Maraming salamat po sa paalala. Magandang gabi rin po. Kinabukasan. Handa ka na ba? Malayo ang iyong lalakbayin. Handa na po ang aking ama. Karangalan ko po ang maglingkod sa inyo, Hari Lenceo. Mabuti kung ganun. Mag-iingat ka. Salamat po. Mag-iingat ka, Florante. Ipangako mong babalik ka. Pangako, Laura. Paalam. Paalam sa inyong lahat. Mga kawal, tayo na lahat ng lahat. Nasaan ang kalaban? 1, 2, takbo! Nanalo tayo! Mabuhay ang Albania! Sa pagbalik nila sa Albania, ay may nakasalubong silang mga dibinyagan na may dalang isang babae. Sino kayo at bakit kayo narito? Kami mga taga-Albania, pakawalan niyo ang babaeng iyan. Binibili, mawalang galang na, pero ngayon lang kita nakita dito. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako ito, Florante. Si Laura. Laura, bakit ka nandito? Gusto ko lang malaman ang iyong kalagayan. Salamat sa pag-aabala. Kamusta ka na? Sana'y naging mabuti ka. Mabuti naman ako, pero Florante, kailangan ko lang ng tulong mo. May bayang malapit dito na pinagtataguan ng mga morong dumakip sa aking ama. Iligtas mo siya. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Paano kung... Ako na ang bahala. Ililigtas ko ang iyong ama sa abot ng aking makakaya. Pagkat lipas na ilang linggo. Florante, pasensya ka na, ngunit ipapadala ulit kita sa Etolia para lumaban sa mga Turko. Mag-ingat ka. Pupunta po kami kaagad. General Florante, dala ko po ay isang sulat galing kay Hari Lenceo. Maraming salamat. Maaari ka nang umalis. Pagkatapos basahin ni Florante ang liham, pinatawag niya si Minandro. Minandro, babalik ako sa Albania. Pinapapunta ako ng hari. Ikaw muna ang mamahala dito. Ikangangaral ko ito. Umuwi si Florante sa Albania ng nag-iisa. Padating niya ay pinaligirian siya ng... Umuwi si Florante sa Albania ng nag-iisa. Pagdating niya ay pinaliligiran siya ng mga kawal. Anong ibig sabihin nito?
Sumama ka sa amin kung ayaw mong masaktan. Dinala si Florante sa palasyo at nakita si Adolfo. Kamusta, Kulong na Florante? ba siya na? Matagal na tayong hindi nagkakausap. Kwentuhan mo naman ako. Wala pa man naman. Dinala si Florante sa palasyo at nakita si Adolfo. Kamusta na, Florante? Ganoon nga ang nangyari. Hayaan mo ako naman ang magsalaysay ng aking buhay. Ang ngalan ko'y Aladdin, mula sa syudad ng Persia. Anak na bantog na Sultang Aliadab. Kaya ako nandito dahil ako'y pinagtaksila ng sarili kong ama. At ganoon nga ang nangyari. Hayaan mo ako naman ang magsalaysay ng aking buhay. Ang ngalan ko'y Aladdin, mula sa syudad ng Persia. Anak na bantog na Sultang Aliadab. Kaya ako nandito dahil ako'y pinagtaksila ng sarili kong ama. Sasamantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan. Anong gagawin mo sa akin? Saan mo ko dadalhin? Umama ka na lang. Itigil mo yan! Kapito ba ng mga nag-uusap? Oo, halika't hanapin natin kung saan ito nagmumula. Nang mabalitaan ko na pupugutan ng ulo ang aking minamahal, ako'y nagmamakaawa sa hari na huwag na itong ituloy. Matapos nito, ako'y nagdamit gerero upang makatakas sa kaharian. Di na nakatiis si Florante at Aladdin. Kaagad nilang nilapitan ang kanilang sinisintab. Wari bang sabik sa pagmamahal ang isa't isa. Ay dumating si Menandro at masaya ang mga tao na nakita silang maayos na nakabalik. Kaagad naman dinaos ang kasal ni na Florante at Laura at maging ni na Aladdin at Flerida matapos silang kapwa magpabinyag. Florante, ako muna ay panandali ang magpapaalam sa iyo. May nagbalita kasi sa akin na sumakabilang buhay na ang aking ama. Kailangan ko siyang puntahan. Sa kabila ng mga kasalanan niya sa akin, siya ay mananatiling ama ko pa rin. Ako ang papalit sa pwesto niya, kaya't magtatagal bago tayo magkita muli. Ipinapangako namin na kami ay babalik dito upang kamustahin kayong mag-asawa. Paalam, kaibigan. Dahil sa pagkamatay ni Hari Linceo at Duque Briseo, ay pinalitan sila ni Florante. Sa kanyang paghahari, nanumbalik ang dating katangian ng kaharian. Na mauli ang kapayapaan, umunlad muli at bumalik rin sa dati ang mga tao.